Muli, mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. It's March 20, sa aklat pa rin ng In Heavenly Places, the secret place of prayer. Sabi sa Psalms 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So kahit nasa tago tayo na lugar, nakikita po tayo ng Panginoon. At alam niya ang ating mga ginagawa in a secret things, in a secret place, mga kapatid. Kinakailangan na sabihan natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin upang tayo ay magabayan sa lahat ng ating mga plano sa buhay. The way to the throne of God is always open. You cannot always be on your knees in prayer, but your silent petitions may constantly ascend to God for strength and guidance. When tempted as you will be, you may flee to the secret place of the Most High. His everlasting arms will be underneath you. So, ito po yung napakagandang pangako ng Panginoon din sa atin. Yung daan ng trono ng Diyos ay palaging bukas sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa Kanyang trono. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay mas kumapit sa Kanyang pangako. At sa pamamagitan din ng ating tahimik na petisyon, naririnig po ng Diyos upang tayo bigyan ng kalakasan at guidance. At kapag tayo natutokso, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pumunta po tayo sa lugar na kung saan ay walang nakikinig sa atin ng mga tao, kundi ang Diyos lamang. We come to God by special invitation, and He waits to welcome us to His audience chamber. We may be admitted into closest intimacy and communion with God. So tayo ay lumapit sa Diyos dahil Siya ay may special invitation sa atin. Magalak po tayo dahil tinatawagan po tayo ng ating Panginoon kung papaano po tayong kumilos at kung papaano tayong gumawa sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. At Siya lamang ay naghihintay na i-welcome tayo bilang Kanyang mga bisita. At kailangan na ating i-admit, ating panghawakan ang Kanyang mga pangako upang tayo makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Palagian po natin na ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga pangako upang hindi tayo mawala sa ating mga landas. Pray with humble hearts, seek the Lord often in prayer in the secret place. Alone the eye sees Jesus and the ear is open to Jesus. You come forth from the secret place of prayer to abide under the shadow of the Almighty. So kahit tayo ay may mga problema sa buhay, kinakailangan tayong lumapit na may mapagpakumbabang puso. Ihingi po natin sa Panginoon yung mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Ihingi po natin sa Kanya ang mga bagay din na magagamit sa Kanyang gawain. Hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pumunta po tayo sa sekretong lugar na tayo nag-iisa lamang dahil ang Diyos lamang nakakakita sa atin at Siya lamang ang nakakarinig sa atin upang buksan ang trono ng langit upang bigyan tayo ng pagpapala. At kinakailangan tayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin upang ma-abide tayo under sa shadow of the Almighty, under sa Kanyang mga, kahit na tayo ay may mga problema sa buhay, hindi yan hindrance upang tayo ay lumago sa pananampalataya. At the more tayong lumalapit sa Panginoon, the more din nating nare-reflect sa buhay natin ang Kanyang karakter. Temptations come, but you press closer and still closer to the side of Jesus and place your hand in His hand. Then you gain a rich experience resting in His love and rejoicing in His mercy. So ito yung palagian nating pag-isipan, palagian nating panghawakan na kahit may mga temptation sa ating paligid, mga tukso o kahit anong pagsubok sa buhay, natatandaan natin na mas lumapit po tayo, mas i-closer and still closer sa harap ng Panginoon, sa Kanyang paanan, mas humingi po tayo ng gabay at pangunawa upang ating magawa at mabigyan niya tayo ng kalakasan upang makapanagumpay sa lahat nating mga kahinaan. At ibibigyan niya tayo ng mga pagpapala at sa pamamagitan noon, may kagalakan sa ating mga puso na hindi natin ma-explain dahil ang Panginoon ay mahabagin sa Kanyang mga tagasunod. So, wag po na tayong maghintay kung anong oras, wag na po tayong maghintay kung anong araw, kundi kung ano yung nararamdaman mo ngayon mo na siya lapitan habang may panahon pa. Dahil kung masirado ng kaligtasan, wala na rin po tayong magagawa. Kaya habang po bukas pa, mag-focus po tayo paano natin panghawakan ang ating mga
kanya-kanyang kaligtasan. The worries and perplexities and cares are gone and you rejoice in Jesus Christ. The soul is quick to hear the Father's voice, and you will commune with God. All criticism is banished. All judging of others has been expelled from the soul. So ito yung ating palagian na pansinin ng mabuti. Kung ano man ang mga negatibong mga salita, negatibong bagay ang ating mga naririnig sa ating buhay, huwag po na natin iyong pansinin dahil ang mga kalungkutan at mga kabigatan at ang lahat ng mga kabiguan sa buhay ay mawawala. At tayo'y lamang magalak kay Kristo na siyang nagbigay ng buhay para sa atin. At ang ating mga kaluluwa ay talagang makakarinig sa tawag ng ating Ama sa langit. At tayo'y makipag-ugnayan, tayo po'y sumama at magtrabaho na may kagalakan sa pamamagitan ng Panginoon. At ang lahat ng mga criticism, mga pagbibintang o anuman ang mga negatibo na mga pangyayari ay mawawala. At ang lahat ng mga judging of others ay talagang mawawala mula sa kaluluwa. So, mapapalitan ito kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Ang lahat ng ating mga nararamdaman na hindi maganda, mapapalitan ito at mapapabanal ito ng Panginoon. Kaya, in Jesus Christ, there is fragrance of character. There is the developing of nobleness, of character, of refinement and purity. For by beholding, you reflect the image of Christ. Yun yung ang pangako ng Panginoon sa atin, na mas the more tayong nakikita natin ang ating mga kahinaan, mas the more na yung mas lumapit sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Dahil kapag napifeel na natin ang pag-ibig at nakatikim na tayo nito, hindi na natin ito pakakawalan pa. Dahil may kagalakan ito at amoy na mabango sa ating mga karakter. Dahil habang nating tinitigan ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging kagaya po tayo sa Kanya. Kaya palagian po nating magbasa sa Kanyang mga salita. Palagian po tayong pansinin nating mabuti. Iayon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay sa langit upang magawa natin kung ano ang Kanyang kalooban. Sons of God, daughters of God, we must be like Him. And in His close relationship to God, we receive power and heavenly endowment that we may work the works of God. So sa bawat tao na nakakakilala ng katotohanan, na nakakakilala sa ating Panginoon, kinakailangan maging kagaya tayo sa Kanya. Ano man ang mga mangyari sa buhay natin, ano man ang mga negatibong bagay na nare-reveal sa buhay natin, huwag po tayo mapanghinaan. Dahil pinaprocess po tayo ng Panginoon. Is a lifetime process po kung paano niya tayo mapapabanal. At sa pamamagitan na kung tayo'y tatanggap sa Kanyang mga kapangyarihan o pagpapala na mula sa mga makalangit na mga pagpapala, ay tayo gagawa sa magawain ng Diyos sa atin. Kikipag-cooperate lamang po tayo sa gawain na ito. Oh, what joy we experience in the service of God! What peace, what contentment and rest, members of the royal family, children of the heavenly King. It doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. So, ngayon hindi pa natin napapansin kung magiging kagaya ba tayo sa ating Panginoon. Pero the more nating sinisikapan ng ating buhay bilang Kristiyano, kinakailangan na mas lumapit tayo sa Panginoon. At the more tayong lumalapit sa Kanya, marireveal sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon. At ang kagalakan sa pag-experience na kapag tayo ay nakapag-experience na pagsuserve sa Kanya, anong kagalakan, anong katahimikan, at tayo makukontento sa lahat ng bagay na ating nararamdaman o ating nararanasan. Ang kapahingahan ay pagkakaloob sa bawat miyembro ng makalangit na pamilya. Very, very nice po, napakaganda pakinggan, napakaganda ma-feel mga kapatid na tayo inaangkin ng Panginoon ng Kanyang mga anak. At wag po natin itong pakawalan. Pagsikapan po natin na mas ma-develop ang ating karakter na maging kagaya sa ating Panginoong Hesus. At kung hindi man natin napapansin ngayon, kasi nga nakikita natin ang ating mga kahinaan, nakikita natin ang ating mga kabiguan, the more tayong lumalapit sa ating Panginoong Hesus, dahil darating ang panahon na tayo ay magiging kagaya nga sa Kanya in a simple way. At kahit sa napakaliit na hakbang bilang Kristiyano, doon marireveal sa ating buhay ang karakter ni Kristo. With such a hope, such a relationship
with all the great and precious possibilities, should not our faith grasp much more than it does? Should we not be inspired with hope and courage that will not fail nor be discouraged under any difficulties? So sa lahat ng mga bagay na ating nararanasan dito bilang mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo, hindi lamang tayo nag-aangkin kundi tagatupad din. Kinakailangan meron tayong pag-asa at relasyon sa ating Panginoon personally. At yung mga pagpapala na binibigyan niya tayo ng posibilidad upang maging kagaya sa Kanya, binibigyan niya tayo ng pribilehiyo upang maging katulad natin siya, o maging kagaya natin siya, maging kagaya natin siya, o tayo ay magiging kagaya niya, mga kapatid. Should not our faith grasp much more than it does? Hindi ba ito yung pananampalataya na humahawak sa mga bagay na hindi nakikita? Mapapansin din natin dito na binibigyan niya tayo ng inspirasyon upang makamit ito. Binibigyan niya tayo ng courage, inspired with hope, and that will not fail nor be discouraged. Kahit anuman ang mangyari sa atin ng mga difficulties sa buhay, tayo ay makakapanagumpay dahil ito'y pangako ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Lakaran lamang ang kanyang palatuntunan na naayon sa kanyang banal na kalooban dahil ang Panginoon na po ang kikilos at gagawa sa ating mga sariling kaligtasan, at anuman ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, siya na mismo ang gumawa nito, mga kapatid. Kaya sa pag-aaral natin sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng paalala patungkol kung paano tayo lalakad na kasama ang Panginoon. Pupunta po tayo sa sikretong lugar para manalangin. Ihingi po sa Kanya ang gabay. Ihingi po sa Kanya kung ano ang Kanyang kalooban. Yun po ang ating susundin. At paulit-ulit na nire-remind sa atin ng Panginoon upang tayo ay hindi mapanghinaan. Kahit na anuman ang mangyari sa buhay natin, kapag tayo ay nabibigo, nadidisappoint minsan, kinakailangan tayong mas lumapit sa ating Panginoong Hesus. Huwag po tayong titingin sa mga past na nating mga nagagawa o yung mga nagagawa natin ngayon. Kasi hindi ibig sabihin na humingi ka ng tawad ay mababago ka na agad. Nasa process po yan. Kaya wag po tayong ma-disappoint, wag po tayong magsawang tumingin sa ating Panginoong Hesus dahil siya lamang ang ating tanging katwiran, siya lamang ang tanging nating kaligtasan na makakapanagumpay sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya anuman ang meron sa atin, gawin natin, ibigay na natin sa Panginoon ang ating puso upang siya na po ang maglinis nito, mapabanal tayo sa kanyang mga salita, sumunod lamang tayo kung ano yung kanyang palatuntunan, tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay na ating gustong gawin dahil siya lamang ang ating ehemplo sa buhay. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay magbigay ito sa inyo ng inspirasyon habang tayo lumalakad bilang Kristiyano. At God bless po sa ating lahat.